Yo, what's up mga tol? Bilang isang taga-subaybay ng rap battle ay hindi natin alam kung ano ba yung eksaktong nangyayari bago at pagkatapos ng laban ng isang battle MC. Syempre, tao pa rin yung mga iniidolo natin at meron din silang sariling laban sa buhay na ginaganapan. At yun yung mga bagay na hindi natin nakikita sa likod ng kamera. Dahil sa oras na tumapak na yung paan nila sa entablado ay pinipilit nilang maipakita yung best performance ng bawat isa sa kanila para mahandugan tayo ng isang solidong battle. Kaya tara at ating pag-usapan ang mga pangyayari na masasabi nating para sa kultura. At para sa mas malinaw na eksplanasyon, ito yung mga kaganapan na may hindi inaasahang aberya sa isang MC bago yung mismong laban o yung event. Pero dahil sa pagmamahal nila sa kultura ay pinilit pa rin nilang sumampa sa entablado at panindigan ng kanilang obligasyon. Kahit pa meron silang iniinda o isipin na dinadala. At ang una sa ating listahan, si M-Zite. Noong 2016, ilang araw bago maganap ang Ahon 7 event sa hindi inaasahang pangyayari ay nasunugan sila M-Zite. Sobrang hot ko, pati bahay nyo sunog. Kung iisipin, napakalaking dagok nun, 'di ba? Dahil sabi nga ng karamihan ay manakawang ka na, wag ka lang masunugan. Pero kahit na ganoon ay sumampa pa rin siya sa entablado at itinuloy ang laban. Pinatunayan sa atin ni M-Zite na isa siyang tunay na mandirigma, maparap battle man yan o tunay na buhay. Hindi man niya nakuha ang panalo sa naging laban nila ni AJ Power ay napabilib at napahanga naman niya si Sir Enigma sa dedikasyon na ipinakita niya. At hindi sa disclaimer o ano man, pero gusto ko lang magbigay ng special shoutouts kay M-Zite. Nasunog lang yung bahay nila nung isang linggo lang. Kaya kumbaga nandito pa rin siya, binigay niya pa rin lahat at napakalaking bagay nun na hindi ko masasabi para sa ibang MCs na hindi naghahanda. Kaya malayong shoutouts kay M-Zite. Mag-i tayo sa best para sa kanya. Sunod, ang laban ni Looney kontra kay Shei. Bago maganap ang salpukan na to ay may malinis na record si Looney sa 1-on-1 battle na 4-0. At sa battle na to ay may dalawang resulta na pwedeng mangyari. Una, ang tsansa na makabawi ni Looney kay Shei sa pagkakatalo nila sa 2x2 tournament. Sa kabilang banda naman ang pagkakataon ni Shei na mabigyan ng unang talo si Looney sa 1-on-1 battle. At sa pagtatapos ng laban, alam naman nating lahat kung ano ang naging resulta. Si Shei ang nag-uwi ng panalo. Pero kapansin-pansin na merong iniinda si Looney sa kanyang tagiliran at tila ba wala sa kondisyon na lumaro sa taas ng entablado. Kung ako sa'yo, umuwi ka na. Tapos na ako. Kung ako sa'yo, magpakamatay ka na lang. Mukha kang gago. Ang laki ng mata mo, mukhang kwago. Tapos na ako, masakit ang tagiliran ko, kaya kung masasabi ko lang sa'yo, ikaw na bro. At kinumpirma rin niya ito sa sumunod na laban niya kontra kay Badang na meron nga siyang iniindang sakit sa naging duelo nila ni Shei. Oo, sa katunayan, huli kong laban, kalusugan ko'y palyado. Panay-ihi ng dugo at sumusuka pa sa banyo kasi yung kanang kong bato ay puro sugat at barado. Pero kahit na ganun ang kalagayan niya ay pinanindigan pa rin niya yung tungkulin niya bilang isang hari ng tugma. At ipinakita niya sa lahat kung gaano niya kamahal ang ganitong sining. Pero dahil sa sinumpaang pangako, pinilit ko sumampa sa entablado. Sinugal mo na mga plano, tinanggap ang una ko natalo. Dahil mas mahalaga pa sa standing ko sa ligang to, ang tunay na katayuan ko sa tao! Pasok din sa ating listahan si Sayad. Makikita sa laban nila ni Pistolero na meron siyang pilay o iniinda sa kanyang kanang braso. At base nga sa maikling kwento ni Sir Arik sa Enigma Machine ay naaksidente nga raw ito sa sinasakyan niyang motor ilang araw bago maganap yung battle. Nangyari to isang linggo mismo bago ng o baka mga 5 araw bago ng laban. Sumemplang siya sa president sa main road. E de tinakbo ko na, parang punta na ako dun. Pagkarating ko, putya, siya talagang wala sa sarili, hindi niya maalala, hindi niya kung ano nangyari. Sinabihan na nga rin siya ni Sir Enigma na kung sakaling hindi niya kaya o may malalang nangyari sa kanyang braso ay pwede namang ipagpaliban muna yung battle nila ni Pistolero. Pero si Sayed na mismo ang nagpumilit at sinabi na tuloy ang laban. Siyempre, tinatanong ko rin siya, Sayad, game ka pa ba sa battle next week? Pwede naman natin kasi taka na kung malay natin, baka malala na pala yung dapat nga magpa-check up ka talaga eh. Pero yun, sinasabi niya, hindi, kaya yan, tuloy yan. At sa pagtatapos ng kanilang duelo, si Sayad ang tinanghal na panalo sa isang dikit na laban. Ang boto ng Urado, 3-2 para kay Sayad.
Sa ika-10 taon ng Flip Top Rap Battle League ay ikinasa sa Flip Top Festival ang tapatang Sinyo Tipsy D kontra kina Jonas at Lip Cram. Marami ang umaasa na magiging classic ang laban na to, pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi rin maganda ang lagay ni Sinyo nung araw na to. Kagaya ng kay Looney ay may iniinda rin sa tagiliran si Sinyo at nakaapekto ito sa kanilang kabuuhang performance. Hindi man naging maganda yung resulta ng kanilang pagtatanghal dahil sa ganong senaryo ay bigyang pansin pa rin natin yung effort ni Sinyo at Tipsy D at yung kagustuhan nila na mahainan tayo ng isang solidong laban. Sorry. At di ba ikaw ay big fan ni Idol Rapi? Huwag mo nang itanggi, sir. Paano mo naman nasabi? Nagpatanggal din ng teeth, sir. Gago, walang forever. Yung mga ngipin mo na yung patunay. Ano bang motto niyan sa buhay? Matira matibay. Ayun, siyempre pasensya ka Lip Cram dahil hindi namin nabigay yung best namin. Siguro, babawi na lang kami sa mga susunod na battle at shoutout sa lahat ng mga pumunta ngayon dito at happy additing. At ang huli sa ating listahan, si Sir Anigma. Isang araw bago yung mismong event ng Vuelta Balentong 3 ay may hindi inaasahang kaganapan. Hindi natin alam yung eksaktong detalye pero kita naman sa itsura ni Sir Anigma na hindi maganda yung nangyari. Shoutouts nga pala sa mga kaaway ko kagabi. Kung tutuusin ay pwedeng ipahinga ni Sir Anigma yung sarili niya nung gabi na to at ipaubaya na lang muna sa ibang tao yung pagtayo sa gitna. Pero sa mga ganitong senaryo ay dito rin kasi lumilitaw yung kaibahan ni Sir Anigma sa lahat. Sa kabila ng mga sugat na iniinda niya ay pinilit pa rin niyang sumabay sa makasaysayang event. Pero syempre hindi lang sa topic na to dahil napakaraming sinakripisyo at inambag ni Sir Arik para sa kultura. Gusto kong magsalita. Gusto kong pasalamatan si Enigma. Sa kabila na nangyari kahapon sa kanya, nandito pa rin siya tunay na sundalo. Ginawa niya, tinuloy niya to para sa atin lahat. Pagigay kayo! Ang ilang taon to, munti nga pa ako namatay ngayon taon. Pwede pa ako mamatay next year. Pero, laban lang ng laban. At yan nga ang mga pangyayari na pwede nating sabihin para sa kultura. Kayo mga tol, meron pa ba kayong naaalalang para sa kultura moments? Pwede nyo yan i-comment sa ibaba at babasahin nating lahat yan. At yun, hanggang dito na lang yung video natin ngayon. Muli, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At bago tayo matapos, gusto ko lang kunin yung atensyon ng may-ari ng YouTube account na Johnnyboy TV 5023. Palagi ko nakikita yung mga komento mo sa bawat upload natin at bilang pasasalamat ay gusto ko tabigyan ng Kubo t-shirts. Nag-reply na ako sa isa sa mga comment mo at sana ay makarating sa'yo ang mensahe na to. PM mo lang ako tol sa Facebook page na JM Lopez TV at magbigay ng patunay na ikaw yung may-ari ng account para maipadala ko sa'yo yung munting regalo at pasasalamat. At para naman sa iba pang solidong nakasuporta sa ating YouTube channel ay abang-abang lang mga tol dahil kayo naman ang susunod nating bibigyan. Kung natripan mo yung content natin ngayon ay iniimbitahan kita na i-like ang video na to bilang suporta at mag-follow ka na rin sa ating Facebook page. At syempre, huwag mo kalimutang mag-subscribe sa ating dalawang YouTube channel, ang JM Lopez TV at JM Lopez TV 2.0. Salamat sa suporta, peace out!